Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas, nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi magandang kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Sa ngalan ni Angelica Cosme, ako po si Millie Borja. At ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, panukala para sa pagpapalakas ng mental health services, sinang-ayunan sa Kamara. Singil sa kuryente ngayong Disyembre, bababa ayon sa Meralco. Qatar, target pondohan ng ilang proyekto sa healthcare at renewable energy sa BAR. Elective course kontra korupsyon, inilusad ng Legal Education Board. Pagtatayo ng Coastal Park sa Misamis Oriental, target palakasin ng sektor ng turismo. DAR na mahagi ng 775 electronic land titles para sa mga ARB ng Ilocos Region. At sa balitang sports, Gilas Pilipinas umangat sa FIBA rankings pagkatapos ng sweep laban sa Guam. At 13th Art Fair Philippines itinakda mula February 6 hanggang 8. Sa ating unang The Better News ngayong araw, dalawang panukala ang sinang-ayunan ng Kamara na layong palakasin ang mga serbisyo na may kinalaman sa mental health sa mga state university at colleges. Bahagi ng panukalang ito ang pagtatayo ng mga mental health offices sa mga paaralan at pagpapatupad ng mga mental health related programs. Ang iba pang detalye sa report ni Rose Babiera. Inaprubahan ng House Committee on Higher and Technical Education ang dalawang panukalang batas na magpapalakas sa serbisyo para sa mental health ng mga estudyante at para isaayos ang professional standards ng bansa. Unang pinagtibay ng komite ang House Bill 4697 na nag-aata sa lahat ng state universities and colleges na magtayo ng mental health offices sa kanilang mga campus. Kabilang dito ang pagtatalaga ng trained mental health professionals, pagtatayo ng campus hotlines at pagpapatupad ng suicide prevention at crisis intervention programs. Bukod dito, inaprubahan din ang House Bill 4959 na lumilikha sa Philippine Professional Standards and Quality Assurance System, isang unified framework para i-harmonize ang higher education, ang technical vocational training at professional regulation. Samantala, bahagi ang dalawang panukalang batas sa 10-point higher education legislative agenda na magtataguyod ng mas matatag na student welfare, mas mataas na education standard at mas competitive na Filipino workforce. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman para sa mga customer ng Meralco dahil early pamaskong ay patutupad na bawas singil sa kuryente para sa huling buwan ng 2025. Ayon sa Electric Distribution Utility, 36 centavos ang maaaring matipid sa bawat kilowatt hour ng kanilang mga customer. Ang buong detalye sa report ni Dustin Bayog. May maagang pamasko ang Meralco para sa kanilang mga consumer ngayong Disyembre. Sa anunsyo ng kumpanya, bababa ang singil sa kuryente ng 36 centavos kada kilowatt hour ngayong buwan dahil ito sa pagbaba ng transmission at generation charges. Ibig sabihin, ang mga consumer na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour kada buwan ay mababawasan ng 71 pesos ang electric bill. Ang mga tanong kumukonsumo naman ng 300 kilowatt per hour kada buwan ay mababawasan ng 107 pesos. Nasa 143 pesos naman ang matitipid sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt per hour kada buwan at 178 pesos naman ang mga gumagamit ng 500 kilowatt per hour kada buwan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, plano naman ng bansang Qatar na pondohan ang proyekto ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa primary health at sa renewable energy. Layunin nito na mas mapagtuunan ng pansin ang mga lugar na liblib at walang akses sa maayos na kuryente. Narito ang report ni Rubic Manuel.
Planong pondohan ng Qatar Fund for Development o QFFT ang primary healthcare at renewable project sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sinabi ni Philippine Ambassador sa Doha, Mardomel Celo Melcor, hiniling ng QFFD sa mga kinauukulang ahensya ng Department of Finance, Mindanao Development Authority at BARM na maghanda ng project proposal. Ayon kay Melcor, nais ng QFFD na maipakitang tinutulungan nila ang Pilipinas, lalo na ang mga liblib na lugar sa BARM na hanggang ngayon ay wala pa rin supply ng kuryente. Dagdag pa ni Melcor, 3 beses nang bumisita ang mga kinatawan ng QFFD sa Pilipinas para sa posibilidad ng pakikipagtulungan sa mga kaugnayan na ahensya ng pamahalaan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matinding dagokman para sa Pilipinas ang alegasyon ng katiwalian sangkot ang ilang opisyal ng gobyerno. Nagsilbi rin itong wake-up call sa legal community para lalong hubugin ang kaalaman ng mga law students sa pagsupil sa korupsyon. At yan nga ang plano ng solusyonan ng Legal Education Board sa inilunsad nilang bagong elective course. Kung tungkol saan yan, tinutukan ni Arnold Herrera. Ika nga nila, education is key sa maraming bagay. Susi sa tagumpay, sa pagbangon, sa pagunlad, at ngayon maging sa pagbago ng lipunan. Ito nga ang hangarin ng Memorandum Order No. 41, Series of 2025 na inilabas ng Legal Education Board o LEB nitong Desyembre na siyang naglunsad sa panibagong elective course na layong patatagin ng kaalaman ng legal professionals sa pagsugpo ng anilay, malalim at sistematikong hamon sa ating demokrasya. Pinamagatang anti-corruption laws, processes and institutions, nakaangklang syllabus nito sa critical, normative at institutional frameworks na magsisilbing sandata laban sa korupsyon. Pinapayuhan ng LEB ang mga naghahangad na tahaki ng sektor ng public accountability at reforma na kumuha ng naturang elective course. Kabilang sa mga bubuksan nitong career opportunities para sa law graduates ang pagiging opisyal sa ilalim ng supervisory institutions gaya ng Office of the Ombudsman, Audit Commission at Civil Service Commission. Pasok pa rin dito ang court work, anti-corruption legislation at prosecution duties sa ilalim ng Sandigan Bayan at Department of Justice. Para naman sa gustong magsulong ng public empowerment, marami ring legal counsel work sa mga barabarangay, NGOs, at local at international watchdog groups. Sa ngayon, binibigyang kalayaan ng mga law school kung paano nila ipatutupad ang anti-corruption course sa loob ng updated curriculum. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ibang balita, kasado na sa susunod na taon ang pagpapatayo ng isang coast park sa munisipalidad ng Opol, Misamis Oriental na layong palakasin pa ang sektor ng turismo ng probinsya. Magbabalik si Dustin Bayog. Magtatayo ng isang seaside boulevard ang munisipalidad ng Opol, Misamis Oriental sa darating na Enero ng 2026. Popondohan ang naturang Coastal Park Project na 100 milyong piso na magmumula sa Northern Mindanao Regional Development Council. Ayon kay Mayor J. Bago, makatutulong ang proyekto upang mapalakas ang sektor ng kanilang turismo, lalo na sa mga inaasamang investor na papasok. Kabilang sa naturang Coast Park ang pagkakaroon ng parking spaces, event center at lighted fountain sa mas palalawaking lupa ng higit 2 hektarya. Samantala, kasama rin sa itinatayo ang Opol Fish Port na tahanan ng mga seafood restaurants na malapit lamang sa Cagayan de Oro City at Lagindingan International Airport na suwak na destinasyon para sa mga turista. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Namahagi naman ng mahigit 700 electric land titles ang Department of Agrarian Reform o DAR para sa higit 600 agrarian reform beneficiaries sa Ilocos Region. Ito ay bilang bahagi ng extended implementation ng World Bank para sa support to parcelization of lands for individual titling o split project na layong isubdivide ang 1.38 milyong hektarya ng lupa sa buong bansa. Ang mga detalye sa report ni James Galange.
Ipinamahagi ng Department of Agrarian Reform o DAR ang nasa mahigit 700 electronic land titles o yung tinatawag na e-titles para sa higit 6 na narang Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa Ilocos Region, kung saan mahigit 717 hektare na lupa ang ibinigay ng kagawaran bilang parte ng extended implementation ng World Bank para sa support of parcelization of lands for individual titling o yung tinatawag na split project. Layo nito na i-subdivide ang mahigit kumulang 1 milyong hektare na collective certificates of land ownership awards o CCOA sa buong bansa. Sa naganap na seremonya, binigyang diin ni DAR Secretary Conrado Estrella III ang responsibilidad na inihahatang ng kagawaran sa mga ARB na pagyamanin at payabungin ng mga ibinigay na lupa. Nabanggit din ng kalihim ang kahalagan ng mga kabataan sa pagtuloy ng pagtataguyod ng sektor ng agrikultura sa kabila ng mga nakatatandang populasyon ng mga magsasaka ngayon. Aniya, mahalagang maturuan ang bawat bata na magtanim bilang tugon sa panawagan na food security ng pamahalaan. Nangako naman ng DAR na gagawin nilang buong makakaya na maihatid ang karampatang serbisyo sa mga ARB, lalong-lalo na sa mga magsasaka. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman sa mundo ng palakasan. Umakyat sa FIBA Men's Ranking ang Gilas Pilipinas matapos ang dalawang magkasunod na panalo kontra Guam sa unang window ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Narito ang aking report. Umangat ang Pilipinas sa number 36 sa pinakabagong FIBA Men's Ranking ilang araw lang pagkatapos makapanalo ng dalawang laro ang Gilas sa Window 1 ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Nakapagdala ang Nationals ng sweep laban sa Guam, kasunod ang kanilang 87-46 victory sa away game noong November 28, bago ulit na manalo noong December 1 sa home game sa Blue Eagle Gym ng Ateneo with 95-71. Ang panalo ay nagbigay sa Pilipinas ng 2-0 record at nagbantay sa unang pwesto kasama ang world power na Australia sa Group A. Maghahanda uli ang Gilas sa Pebrero para sa dalawang home games sa Asian Qualifiers laban sa winless New Zealand sa February 26, sunod ang Australia sa March 1. Ang parehong laro ay gaganapin sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Umaasa naman si Gilas coach Tim Cone na makalalaro na si young big man Kai Soto na nagkaroon ng ACL tear sa kanyang tuhod sa Japan B-League noong Enero ngayong taon. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Handang-handa ng Team Sibol para muling mamayagpag sa Southeast Asian Games na ginaganap na ngayon sa bansang Thailand. Pero bago yan, nagsagawa ng set-off event para magbibigay suporta sa ating mga atleta na patuloy sa pagbibigay karangalan para sa ating bansa. Lakad matatag, Sibol. Ito ang mantra ng mga atletang ibabandera ang Pilipinas sa larangan ng esports na nakatakda nitong pagsaba sa 33rd Southeast Asian o SEA Games sa bansang Thailand. Sa isang set-off event sa Mandaluyong City, iniharap kasama mga pamilya at kaibigan ang mga atleta magre-representa sa bansa para sa larong Mobile Legends Bang at Arena of Valor. Bubuuin ng All Cebuana crew ang MLBB Women's na sina Gwyneth Biagon, Kay Merin Alberto, Eric Christine Vivero, Rica Fatima Abores, Shane Perez at Clarice Nicole Cordova. Ayon kay Coach Salman Macarambon, handa nang bumawi ang kanyang koponan matapos kapusin sa silver medal finish ng nakarang 2023 SEA Games sa Cambodia laban sa Indonesia. Siyempre mas ramdam mo yung players na uho ngayon, and yun nga, sa performance naman namin sa scrims, maganda naman yung mga pinapakita nila. So, nakadepende na lang siguro kung paano nila itatranslate yung performance nila sa scrim sa competition. Matapos naman maghari sa MPL Philippines Season 16, tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng Team Liquid Philippines na target mailaso ang ika-4 na sunod na taong gintong medalya sa MLBB Men's. Very prepared naman kami. Since matapos naman po yung MPL, tuloy-tuloy lang din yung practice namin. Isa lang naman po yung way namin para paghandaan lahat ng teams na nakakalaban namin, which is mag-practice kami and maging disiplinado sa game. So, magiging katuwang ni Soriano ang kapwa multi-title team members na sina Carl Nepomuceno, Alston Pabico, Sanford Binuya, JP De La Cruz at si Kalay Roma na dating PLPH pero naglalaro na ngayon para sa Twisted Minds. Bahagi naman ng pag-aaral sa pag-ensayo ng Arena of Valor Sibol Team at ang pag-focus sa kanilang sariling kakayahan at playstyle. bali, ginawa po namin, nag-focus kami sa sarili namin. Hindi kami nag-focus sa kalaban. Kumbaga, yung gagawin namin, parang strat talaga namin. Kumbaga, doon kami nakilala. Mga kasama ni Ortuan ng kapwa AOV players na sina Giovanni Ejercito, John Fernand Marino, Michael Gonzaga at Harold Cabagin.
Samantala, unang lilipat pa Thailand ang MLB Women's kung saan ito sasabak sa December 30, habang sa December 14 magsisimula ang laban ng MLB Women's. Habang December 16 naman, nakaschedule ang group stage matches para sa Arena of Valor. Sa mga ka-6-man natin dyan, no, sa mga fans. So yon, thank you and supportahan nyo po kami sa paparating na laban namin sa 33rd SEA Games sa Thailand. Thank you po sa pagsuporta sa amin. Patuloy nyo na kami supportahan, hindi namin makukuha to ng di dahil sa inyo. Suporta nyo sa MLBB team. Ganun din po yung pagsuporta nyo sa AOB kasi ginagawa rin po namin yung best namin para pumanalo. Bago dito, pumarada ng ilang representative ng Pilipinas sa Thailand kagabi sa sinagawang opening parade at nagsimula na rin ang ilang laban na matatapos hanggang sa December 20. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayot ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman para sa mga art enthusiast. Inilabas na ang detalye para sa 13th edition ng Art Fair Philippines. Kung saan at kailan gaganapin, gayon din ang presyo ng tickets, alamin sa report na ito. Muli na namang bibida ang modern and contemporary local visual art kung saan muli ring magsasama-sama ang mga art lover, enthusiasts, and collectors sa gaganaping Art Fair Philippines next year. Batay sa anunsyo, ang upcoming exhibit aarangkada mula February 6 to February 8 sa Circuit Makati from 10 a.m. to 9 p.m. Ang tickets na nagkakahalaga ng 300 pesos for Makati students, 500 pesos naman para sa students outside Makati, gayon din sa mga senior citizen and PWD, at 750 pesos for regular day pass ay available sa official website ng Art Fair Philippines. Bukod naman sa main fair, kaabang-abang din ang 10 Days of Art sa 2026. Tampok ang mga obra na masisilayan sa iba't ibang bahagi ng Makati Central Business District hanggang Circuit Makati from January 30 to February 8. Itinatag ang tinaguriang country's biggest contemporary art fair taong 2013. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hari ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Dahil tandaan, libre lang ang ngumiti at libre lang ang maniwalang may magagandang balita. Ito ang The Better News. Sa ngalan ni Angelica Cosme, ako po si Millie Borja ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.